Ngayong araw, kwentong puno ng creativity, passion at purpose ang hatid namin sa inyo. Siguradong matutuwa tayong lahat dahil sino ba namang hindi maa-amaze sa ganda ng mga produktong likhang kamay, di ba? Kaya kung kayo ay mahilig sa handmade, heartfelt at proudly local na mga produkto, naku, siguradong mai-inspire kayo sa kwento natin today. Kikilalanin natin ang isang social enterprise na hindi lang gumagawa ng magagandang produkto, kundi nagbibigay din ng pag-asa sa komunidad dito sa San Pedro, Laguna. Magandang araw, Laguna. Ako si Roy. Pagsaluhan natin ang magagandang kwento, masasayang karanasan at makabuluhang usapan lahat ng yan dito sa Laguna. Magandang araw po muli, Laguna. Kami po ay inyong napapanood sa ating Facebook page fb.com/Dito sa Laguna TV at YouTube channel at Dito sa Laguna TV. Nandito tayo ngayon sa San Pedro City, Laguna upang alamin ang kwento ng social enterprise na handcrafted by Harls. Kung matatandaan nyo sa unang episode ng Season 43, ibinida natin ang Laguna Lakeside Boat Club, isang youth-led water sports and volunteer group na sinimula ni Sir Harley Dave Beltran. Ngayon ay muli nating makakakwentuhan si Sir Harley dahil siya rin ang nasa likod ng Handcrafted by Harls. So, magandang araw po, Sir Harley. Welcome po ulit dito sa Laguna. Magandang araw po sa iyo, Roy. And maraming salamat sa pagkakataon ulit. Ayan, so pwede niyo po bang ikwento sa amin, sir, kung paano nagsimula itong Handcrafted by Harls? Okay, Handcrafted by Harls started way back 2014, 10 years, 11 years na. Started with that time kasi mahilig akong maggawa ng mga arts and craft, and then napili ko yung leather crafting kasi na-expose ako sa isang leather guy din, na-inspire ako to create leather products, and then I saw an opportunity for a business, so nag-open ako ng business for producing leather craft. And then, it's not planned na mag-hire ng persons with disability. So, back that time, nagkaroon ako ng order ng madami. So, hindi ko kaya i-produce, no? So, I need to add more hands para matulungan para gumawa. But the problem is, dito sa ating village, ang ating city, nahirapan ako maghanap ng leather crafter na iti-train natin during that time. And then, kasi kung titignan natin, mas marami ang mas mag-work sa IT, sa industrial park. So, sa arts and craft, nahirapan ako. And, push lang, gawa lang ako ng unti-unti na mga maliliit na items, no? Coin purse, bracelets, mga ganun. Then, may nakilala tayong na naging part na dun sa ating company. Ay, sir, so base dito sa kwento nyo, parang ano talaga kayo, artistic at passionate sa arts, no? So ano naman po, sir, yung nagtulak sa inyo na gawing negosyo naman itong inyong passion for the arts? Actually, I just realized lahat ng ginagawa natin in community development or into art or something, hindi siya magiging sustainable kung walang income generating. So, for me, lahat nung anong nangyayari sa akin ngayon, yung flow, hindi siya planado. It's just like nangyari lang siya accordingly, no? But yung pagtulong kasi natin sa kapwa, hindi natin kayang tulungan yun in a sustainable way kung hindi mag-generate income. Walang empowerment yun eh. So, nakita ko yung, okay, gusto mong maging part dito sa movement ko, gusto mo mag-donate or something, hindi kami tumatanggap ng donation. But if you want to help us, buy products from us. So, gagawa tayo ng produkto and then ibebenta natin. Dito, sir, sa inyong social enterprise, ano yung pinakalayunin natin? Okay, first is to break the barrier for employing persons with disability. So, unang-una, kapag may kapansanan ka, hirap maghanap ng trabaho. Pero, doon pa lang sa education, so access for education, pag may PWD, you need to look for a SPED school, no? Kung parang ganun. Yung access. Pero yung education, wala akong magagawa doon eh. That's beyond. And then dito sa access for ating mobility, jeepneys and tricycles are not designed for the wheelchair bound, no? Ang ating streets walang braille, walang para sa mga kapatid nating blinds.
So, dito ako nakita ko yung problem employment. So, we designed the company na maging inclusive siya for the persons with disability. That's the one, na kamay lang ang kailangan at saka yung passion mo into art and then yung willingness to work with us and to have a skill. So, yun, isa yun sa ina-address natin. Number 2, to introduce the handcrafted product. Lahat na lang ngayon, easy, pag pumunta ka sa Lazada, type mo, may gusto mo ng bag, anong bago, trend to. Hindi mo na alam kung paano ginawa, or saan siya. So, with Harls, we want to showcase pa din the traditional way of creating bags, creating products na it's handmade, may time na binigay para buuin yung isang produkto. So, yun. And then, ma-preserve yung pagbili pa rin ng produktong gawa sa kamay. No? Hindi na lang yung fast-moving kung ano yung available online. So, si Harls is traditional. No? Yun ang isa sa mga... But of course, it's not just for the persons with disability. We work with all aspects of different walks of life, no? But for us, binibreak natin yung barrier na kailangan... Ako, hindi ako nagtapos mag-aral eh. So, ang hirap sa akin, kahit gaano ako katalino, kahit gaano ako kagaling, mahirapan pa rin ako maghanap ng trabaho. Bakit? Wala akong natapos. Pero I can assure you, I can perform beyond kung anong natapos mo. So, how much more the persons with disability? May kapansanan pa sila. So, hirap. So, ngayon, yun yung gusto kong i-address na I will design an enterprise na kahit sino pwedeng mag-work. Kahit pa kakalabas mo lang sa kulungan, pwede kang mag-work sa Harls. Pero kung iba ka mag-apply, pagtingin sa biodata mo, galing ka kulungan, do you think na i-hire siya? No, hindi. So, what if kung you are from a victim for drug dependent, so maghanap ka ng trabaho, pag nag-apply ka sa ibang hindi, kasi tinignan mo, doon ka galing eh. So with Harls, I want to welcome everyone. But as long as you have this willingness to learn and to do something, yun yung ng Harls. So, regarding naman po, sir, sa kung paano nyo siya itinayo, sino po yung mga naging katuwang nyo nung nagsisimula kayo para mabuksan itong ating social enterprise? Well, of course, it started with family. So, with this principle din, I will not ask help sa labas ng aking pamilya. So, I have to start within my family first. Kasi kung hindi sila naniniwala sa ginagawa ko, hindi kita mapapaniwala sa ginagawa ko. So, of course, yung family ko na support, all out support from my wife's side na family, and then my parents used to live with me nung nagsimula ako dito, kasama ko sila noon eh. And then yung mga first batch kong mga kasama, no, na yung iba nag-uwi na sila sa Mindanao, hindi ko sila nakakalimutan. And yung mga taong bumili, no, ng produkto at saka naniniwala at naging kaibigan namin sila ngayon. Tama ba, sir, na-mention nyo kanina, ito pong handcrafted by Harls, yung nag-iisang leather na nagpo-produce dito sa San Pedro? Yes, for now, this is the only leather company na meron tayo sa Laguna. And my vision is I want it to share to everyone na hindi lang ako dapat. So, we are opening our doors. Who wants to learn leather crafting? Welcome. Just punta kayo dito, pag-usapan natin kung ano yung programa. I want it to share. Kasi kung ako lang, pag may nag-order sa'yo ng 100 bags, hindi ko kaya yon, right? Well, what if UPLB, gusto namin magpa-customize ng bag, hindi ko kayang gawin yon. Pero kung marami tayong community na kayang gumawa, mas marami tayong mabibigyan ng employment. Ayun, sir, nabanggit niyo rin kanina, meron na kayong mga friends na local craftsmen, no, na tumutulong sa inyo sa pagpo-produce nitong leather at saka pagpa-package nito. Kwentuhan niyo naman po kami, sir, kung paano niyo sila nakilala. Okay, magandang tanong yan. So, I start the employing persons with disability is not my intention. Nangyari siya by accident, okay? So, isang araw si Ronald, yung ating wheelchair bound, before he is a street dweller, nanghihingi siya ng pera, pagkain, para lang meron siyang maibadala sa pamilya nila. And then one Sunday, na-meet ko siya dito sa aming village. And then inalok ko ng gusto mo ng trabaho or something ganyan. So that time, nagsisimula pa lang talaga ako. Like, ang income ko noon every bazaar, like 2,000, 5,000 a day. Yun lang yung sales ko. And then, may na-meet ako dito, kapitbahay namin si Ate Marisa. She's from the church. Mayroon silang mga deaf and mute. So, in-approach niya ako na bakit may pumapasok na naka-wheelchair dito sa bahay. So, sabi ko, gumagawa ako ng leather craft, binibenta namin. So, and then, the next day, in-approach niya ulit ako na
baka pwede mo kaming matulungan. We have deaf and mute sa ano. Sabi ko, hindi ako marunong mag-sign language. Sabi na, papayag ako, but in one condition, tulungan niyo ako paano makipag-communicate sa kanila. So, then, dumating, sabi ko, dalhan mo ko ng isa, tatry ko. Dumating 4. So, sabi ko, wow, paano to? So, that time, bazaar lang talaga ang ano ko. But, I believe na for how many years, every time na may problema dumarating sa buhay ko, up to this moment, may pinapadala si Lord na solusyon. So, yun talaga yung pinaniniwalaan ko palagi. At nangyayari yun. So, nung dumating yung definite, sabi ko, paano ko kaya to susweldohan? So, ano, ganyan. Paano ko, kasi kaya kukunin pang sweldo nito? Then, simultaneously, after a week, merong nag-offer sa akin ng physical store in Makati na walang down payment, just to put the products and then, so, na-provide ang solution. So, ganun din, mas nagkaroon ako ng power na to continue. Yan. Grabe yung passion niyo, sir, no? Talagang inaral niyo rin yung mismong sign language para makakonekta sa ating mga kapatid na people with Yes, disability. because we want to break the barrier from the word disability. Kung hindi ko binuksan ng gate ngayon, papunta ngayon kayo dito, disabled kayo, right? So we have to break that barrier. So yung disability kasi, nandyan lang yan kapag mayroon kang barrier eh. So, sa totoo lang, wala naman talagang physical disabled talaga. It's just like, mayroon lang tayong boundary talaga na nilalagay. So, learning from that, hindi lang kasi deaf and mute. So, like me, I can speak, no? So, paano mabibreak yung barrier? So, once a week before, nagkaroon kami ng sign language class and Bible sharing every week. So, yun yung routine namin. This was before pandemic. So, na-break natin somehow, marunong tayo makipag-communicate sa kanila and yung basic. So, ay yung mga staff din, marunong din sila. Ayan. So, speaking of local artisans naman po and craftsmen, nagte-training din po ba kayo ng mga tao na willing na matuto kung paano mag-produce or gumawa nitong mga handcrafted leather products? Yes. Currently, we have Roy. Roy is from Leyte. My friend Ana Veloso, Congresswoman Ana Veloso from Leyte. We want, like our plan, we want to share the skills palabas, no? So, ang ginawa namin, meron kaming immersive learning program ngayon. So, Roy is here. Mga 2 months na siya na nakatira dito sa atin para matuto mag-leather craft. Until such, na makita namin na yung progress na niya, pwede na siyang bumalik. Then, papauwi na namin si Roy sa kanila. Then, he can start his own livelihood using leather crafting. Kailan po, sir, nagsimula din itong inyong parang workshop sa mga tao na For the immersive learning workshop, ngayon pa lang. First time si Roy. Pero regularly, meron kaming basic tour dito. Experience Harls. For 1 day, you can visit Harls. You have to message us with your family. You can book the whole shop. And then, may activity tayo. So, we will do leather crafting. We have coffee as well because I'm a coffee drinker. So, mayroon kaming portion dito sa shop na kino-convert na namin into coffee laboratory. So, we are transforming the backyard concept of activity. Na hindi nyo kailangan pumunta sa mall, hindi nyo kailangan pumunta sa mga malaking establishment. I discovered this program or this concept idea during the pandemic when bubble community was implemented, no? So, parang during that time, ang hirap magbiyahe sa ibang lugar, ang daming document, swab dito, pero pwede kang pumunta sa within the bubble. So, may tanong is, what San Pedro can offer? So, like, ako, tinanong ko yung sarili ko, ano, pwede kong i-offer yung backyard ko as an activity. So, backyard tourism. Ayan, so ito, sir, ay open sa lahat, itong pagbisita dito sa inyong lugar? Yes, Shop. so kailangan lang mag-message and then schedule kasi yung time ko din, kailangan ko i-manage. But we are opening our backyard for everyone. To learn leather crafting, of course, to shop, bumili ng leather craft kasi wala kaming store sa mga malls. We don't have store. So, dito lang sa bahay and then in Makati. So, we want to promote the experience. So, yung leather crafting natin, ang magtuturo sa'yo mismo, either si Roy or kaya si Ronald. So, persons with disability ang magiging mentor mo for leather crafting.
Ayan, so napakaganda no at nakaka-inspire malaman ang kwento ng pinagmulan nitong social enterprise ni Sir Harley no. Tsaka kung paano niya to napalago. Nakaka-excite malaman at subukan no kung paano ginagawa ni na Sir Harley yung kanilang mga handcrafted na materials. Kaya naman mamaya mas aalamin natin kung ano-ano ang mga handcrafted products na ino-offer nila Sir Harley at kung paano nila ito ginagawa. Kaya tutok lang, magbabalik ang Dito sa Laguna pagkatapos ng ilang mga paalala. Ano daw ginagawa niyo? Hindi nakakatawa ba? May gusto ba kayong sabihin sa friend ko? Sorry. Marunong ka mag-sign? Hindi masyado. Sabi niya kung gusto niyo daw matuto ng Filipino Sign Language. Muling nagbabalik ang Dito sa Laguna. Sa ating mga manonood, huwag kalimutang i-share ang inyong mga reaksyon at katanungan sa ating comment section. Kanina lang ay na-inspire at naantig tayo sa kwento kung paano nagsimula ang Handcrafted by Harls. Ngayon, kasama pa rin natin si Sir Harley para naman malaman no, kung ano-ano ang mga produktong ginagawa ni na Sir Harley. Ayan, so Sir Harley, ano-ano po ba yung mga types of products na ino-offer at ginagawa dito sa inyong shop? Okay, meron tayong wallets, belts, and bags. So, any leather product na ginagamit natin pang araw-araw, no? Sinturon, chinelas. And also, we explore upcycled materials. So, like sa ating chinelas, no? We use the used tire. So, para sa maging swelas, no? Doon ng ating slippers. And also, mahilig kasi ako mangulikta ng kalat. So, kung papansin niyo dito sa shop, maraming kalat. Para sa akin is art siya. So, functional art ang ginagawa ko. So, yun, mga mainly leather products talaga ginagawa natin. Yung leather natin, sir, saan po siya nagmumula? Okay, yung ating materials, no, locally sourced siya in Marikina. So, for the past 10 years, doon tayo nag-source ng ating mga raw mats. Ayan, so bukod pala dito sa community dito sa Laguna, nakakatulong din pala tayo doon sa mga sources natin doon sa Marikina, no? So, sino naman po yung usually na tumatangkilik or bumibili nitong mga produkto natin? Kung napapansin niyo sa price range namin, affordable siya. Like, yung wallet namin is only 600 pesos. Because I want na yung product natin ay affordable siya kahit estudyante, kahit yung income ay hindi ganun kalaki kasi ang leather mahal eh. So we want to produce a fair product, no. So may mga items tayo na mamahalin. So kung sino yung mga ating mga buyers, so all walks of life, local and international clients. Kumbaga, ang target talaga natin dito, sir, target market natin ay yung masa. Yes, yes. So we want also to sell the product to masa, but the quality is not masa. So we want international. We want to be a premium. Like for example, I want to experience a premium high quality product pero affordable, not cheap. So kasi parang ang nangyayari ngayon, just for the sake na may wallet, bibili tayo kahit mura. So sa atin hindi naman ganun. Fair tayo kasi we practice fair trade eh. So yung
yun lang ang mahirap. Kailangan mong i-explain doon sa customer mo na bakit ganito yung presyo ng product. Kasi hindi naman lahat alam pa yung social enterprise. No? Social enterprise is it's not just about money. So we have community na naka-anchorage sa atin eh. So yung iba hindi naintindihan yun pagdating na doon sa buying na ng product. So yun yung part naman ng negotiation na kailangan mo i-explain sa kanila na ito yung presyo kasi ito yung community na partner natin. So ganun. Speaking of world-class quality, sir, no? Meron na po ba tayong mga buyers na galing sa ibang bansa? Yes. So Harls is IPO protected and also WIPO protected, no? Sa WIPO. Yes, marami na tayong mga regular customers from Canada, from US, international buyers, no? Kasi with our access right now to social media, so pag once na pinost mo siya, globally available na yung product mo, no? Hindi na siya ganoon kahirap before na paano ko kaya madadala yung product sa ibang bansa. And of course, yung pag-ship ng product ngayon, madali na, marami ng ano. So may mga regular customer na naging friends natin from Guam, from Hawaii. So, kahit pa paano, nakikilala na yung ating product. And last year, October, I went to the United States, no, sa White House. It's because of Harls. It's because of what we are doing right now. So, marami na tayong na-inspire and hopefully na yung model natin ay mai-replicate din sa ibang lugar. Sir, na-mention nyo na nag-upcycle rin kayo, no? So kanina, nag-focus tayo sa leather. Ngayon doon naman po sa ating upcycled materials. Pwede nyo po ba sa amin ikwento kung paano nyo ginagawa yung mga upcycled materials? For example, itong inupuan natin. This is a used tire. So, ginawa natin siyang upuan. Anything lang, yung mga tire, especially tire kasi hindi siya nalulusaw, no? Hindi siya pwedeng sunugin. Alright? So, pag meron kang production ng tire, kailangan kang magbayad kay Holcim para kukunin siya para gawing panggatong paggawa ng semento. So the only way is to upcycle. So kung mapapansin niyo rin yung aking chandelier, that is a used rim ng sasakyan. So sa bahay makikita ka dito ng mga upcycled materials that you can convert into something, the pipes into your logo, the old gasera into lamp. So kahit ano, that's upcycling. So lahat ng mga wala ng pakinabang sa iba, gagawa natin siya na may pakinabang. Sobrang creative nyo talaga, sir, no? So, ano naman po sa tingin nyo yung kahalagahan naman ng paggamit ng mga local at eco-friendly materials? Number one, we need to support local. Hindi ko nga sinasabi na support local, buy local eh. For me, you have to be a local and everything will follow. Kasi wala namang ibang makakatulong sa atin kundi tayo lang. So, the moment na tinangkilik ko yung banana queue doon sa street, mayroong isang pamilya doon sa street na mabubuhay. So, yun yung aking gustong mangyari. And wala, yun. So, hindi lang siya talaga support, no? Buy talaga yung local products natin, no? Sa isang business naman, sir, alam po natin na hindi may iwasan yung mga challenges, no? Sir Harley, pwede niyo po bang ikwento kung ano yung mga challenges na hinarap niyo sa pagpapatakbo nitong inyong social enterprise? Sobrang daming challenges up to this moment, no. Hindi ko sinasabi na successful na si Harls. We are in a daily basis. You have to wake up in the morning and then you have to move and face another problem one day at a time. Kailangan mo lang siyang harapin talaga. Pero to give you an example, during pandemic, ang hirap kasi maraming restrictions tapos pati pa sa mga persons with disability. Kapag PWD, hindi ka basta-basta makalabas, kahit deaf and mute. So, hirap sila kahit magtrabaho. Sa atin naman ngayon is, paano ba? Right now, in the current situation, ang hirap ng sales kasi sunod-sunod yung bagyo. So, walang trade shows, wala akong na nakapagbintahan. So,
mahirap, but at the end of the day, we have to face it and move forward. Ang mahalaga, sir, ay talagang hinaharap natin, no? At Yes. may natututunan tayo Yes. habang hinaharap natin siya. So, nakakatuwa pong malaman ang lahat ng ito, Sir Harley. Talagang mahalaga na i-promote natin ang mga gawang lokal at tangkilikin yung sariling atin, no? Sa dami po ngayon ng iba't ibang produkto na nagmumula sa ibang bansa, mahalagang ipaalala na may kakaiba at natatanging ganda ang mga produktong gawa ng ating mga kapwa Pilipino. Tsaka nakakatuwa rin pong malaman na nag-upcycle kayo, sir, no, nung mga waste materials na nakikita natin. Kumbaga, isinusulong nyo na yung gawang lokal, tumutulong pa kayo sa kalikasan. Yes, that's the only way, for upcycling. Upcycling is not just about creating products. It's a way of life. And of course, dito sa Laguna, na ang dami nating may offer, ang dami nating magagaling dito sa Laguna. And I'm so thankful to have you guys na to promote us, no? Kasi we need you. We need someone to showcase and to share what we are doing, especially right now. Ayan, so napakaganda nitong inyong shop, sir, talaga. So, hindi pa tapos ang ating kwentuhan, no? Magpapahinga lang tayo saglit para sa ilang mga paalala, kaya tutok lang, muling magbabalik ang Dito sa Laguna pagkatapos ng ilang mga paalala. Magpapaloko ka ba sa hindi mo kilala? Magpapaloko ka ba sa link na pang-clickbait lang? Magpapalinlang ka ba? Wi-Fi o Wi-Fake? Hahayaan mo na lang ba ito para sa kasalanang hindi mo ginawa? Tandaan, privacy mo'y sagrado. Magpapaloko is a no-no. At nagbabalik ang Dito sa Laguna. Matapos ang ating kwentuhan sa mga produktong likha ng Handcrafted by Harls, bigyang diin naman natin ang gampanin ng negosyo ni Sir Harley sa komunidad, no? So, sir, bilang isang social enterprise, ano po sa tingin nyo yung pinakamahalagang role ng Handcrafted by Harls dito sa inyong komunidad? Of course, sa isang city, kailangan para lang mag-generate ng income din. So, kailangan din yung mga businesses, no? And of course, the backbone of our economy are the small and medium enterprise. So, it's not that easy to become an entrepreneur, no? It's not that easy. It's a responsibility na malaki. Sabi nga nila, hindi na lang ako magtatrabaho, magiging negosyante na lang ako kasi para gusto kong yumaman. No, it's not. It's a responsibility. But as a social enterprise in San Pedro Laguna, I don't know if there's other practicing social enterprise, but I can speak from my end. Being a social entrepreneur, it's a really tough responsibility. It's not just about the responsibility within the community or within the city, but of course, doon sa mga taong umaasa sa atin, no, na kahit yung hindi na maintindihan ng iba na pag isa kang entrepreneur, wow, ang galing nito, marami tong pera, no. No, it's not. Magandang lalaki lang talaga ako, hindi lang halata, no, na ano. Pero really, yung alam mo yung pagdating sa dulo ng sweldo na ng tao, and then yung sales mo hindi enough, no. Parang sino tatawagan ko? Anong gagawin ko dito? So you need to work 24 hours, promote your product, post your product, ask your friends. Baka may requirement ka ng wallet, may requirement na kayo for Christmas, pwede na kayo mag-order. Gagawin ko siya kasi meron akong tao sa likod na kailangan eh. So hindi ko siya ginagawa dahil ako kailangan ko ng pera. No eh. Dahil meron akong mga tao na nasa likod. So yung responsibility malaki siya. Malaki. Of course, meron ka pang family, meron ka pang anak, meron kang pamilya mo. So, but in the society, no, in our city, I'm so blessed, no. San Pedro, very supportive yung mga friends natin dito sa city, no. Ang ating LGU to recognize us and promote us. Kanina, sir, na-mention nyo na nga na nag-e-employ kayo, no, nung mga
people with disability. Kamusta naman po sila? May mga naikwento po ba sila sa inyo na feedback sa pagtatrabaho dito sa inyong shop? Oo, marami naman. So, hindi sila mag-stay for 10 years sa akin kung hindi okay yung feedback, no. But for me kasi hindi namin sila tinitingnan na empleyado. We are a team dito. Kailangan namin mag-work, no, individually. So kung ako yung driver, ako yung nakakaalam kung saan papunta yung HARLS, saan ang direction, and then some other part of gulong, part sila ng engine, so that they have to work. We'll distribute naman yung aming functions dito. But yun nga, kung maganda ang harvest, then we'll celebrate together. Kapag pangit ang harvest, then we have to let's say budget muna tayo. So that's how we work, no. Hindi to yung typical na na merong funds na okay, may 1 million tayo budget for the whole year operations, makikita or hindi. No, we're not like that. So dito ay self-sustaining yung ating business. And we want to do that because that is one of the factor that we want to teach to the persons with disability in our community. Instead na dahil wala silang mahanap na trabaho, ang pwede nilang gawin ay pumunta sa kalsada para maghingi. So kailangan natin i-stop 'yun eh. But if you can give opportunity or work, matatapos yung problema na 'yun. Mabalik naman tayo, sir, dun sa support from the community, no. Na-mention nyo may support kayo na nakukuha. Pwede nyo po bang i-elaborate, sir, kung ano-ano yung mga support na ina-extend ng ating LGU tsaka yung members ng ating community dito sa San Pedro? Of course, hindi ako lalayo. Dito lang sa aking village, no, sa aming kapitbahay. Bumibili sila ng product. So kung mayroon silang bibigyan ng regalo papunta ng ibang bansa, dito sila bumibili sa amin. Kasi they know na we are employing something. And outside sa village namin, let's go to the LGU side, no, from yung mga friends natin dyan sa LGU, especially si Mayor, bumibili siya ng product. Ayoko nang dole out, no. Like I said, gusto niyong bumili sa akin kahit 150 pesos na coin purse, bumili ka. Kasi exchange of energy yan eh. You know that when you share something, meron kang hinahawakan. No? Alam mong nakatulong ka, tapos meron kang hawak na product. So that is something that I want to emphasize na HARLS, we are not accepting donations. If you want to help us, buy products from us. Kasi ganun din yun. Kapag naubos na ang aming produkto, inubos mo yung aming produkto, din ang tao ko, continue magtatrabaho ulit. So, yun yung attitude na gusto namin gawin. And then, I'm so happy na with my friends in San Pedro City, magme-message, Carl, kumusta ka? Ganyan, I have new bags, ganyan. See, because I love what you're doing, I will buy that bag. So, alam kong hindi niya kailangan ng bag. I can feel it, pero bumibili sila kasi tumutulong sila na to continue. And then also for me, that is something to ignite myself na hindi ako mag-give up. Kasi ang daming beses na akong gustong mag-give up. Ang daming beses na parang with what's happening right now in our country and hindi magandang energy ang nasasagap mo. Parang, wow, lumalaban tayo ng patas. We want to teach our young generations yung ating community sa Dragon Boat na paturuan yung mga bata na lumaban ng patas. Pero pagdating natin dito, hindi patas yung mga nangyayaring labanan. So parang, paano mo siya gagawin? But of course, we don't have to give up. Yun lang yung ko. I want to be honest with you. We are not living in silver plate here. We are not. We're trying to survive one day at a time for my community. Sa usapin naman, sir, ng pagpaplano, no, ano naman na po yung long-term vision po ng Handcrafted by HARLS? Nawala yung long-term plan ko is because of pandemic. No? That time, hindi ko talaga makalimutan yun kasi ang ganda ng plano ko for expansion for HARLS. But right now, I want to move one day at a time. One day at a time. Kasi pag long-term plan ka, maganda yan. But papasok yung pag-overthink. Pag nag-overthink ka, doon na din yung papasok ng anxiety ka na, magaganin ka na, kung ano na maiisip mo. But of course, yung stability ng ating business, kailangan din mahaba kasi meron tayong mga tao, no? So, gawa lang kayo ng gawa. Pero sir, ano naman po yung siguro advice, no, na maibibigay nyo sa mga gustong magtayo rin ng social enterprise o purpose-driven business katulad nitong Handcrafted by HARLS? You need to know your purpose. Kasi HARLS is not a profit-oriented. We are not. HARLS stands for hope,
No, we create hope for our hopeless friends in the society, including me. No, so through HARLS, makakapag-work ka, and we transform disability into ability. That's A. So dati wala silang alam. So turuan ng leathercraft or other product. And then yung R is resilience, no? Especially right now, yung resiliency ko sa sarili ko na-test talaga. Sobra everyday, natitest talaga yung resiliency ko. But bakit ako mag-give up kung yung mga kasama ko hindi nga sila nag-give up? So doon ko sa kinukuha din yung ginagawa ko na makakarating din tayo doon, slowly. And then yung livelihood, that's the L. So lahat ng paraan gagawin ko para ma-promote ko yung at na-protektahan yung aming enterprise. But of course, lahat doon sa aming mentor, yung spiritual core namin, na kailangan strong siya. So yung faith ko kay Jesus, doon ko sa kanya, doon ko lahat iniiyak, doon ko lahat inaano sa kanya. So that is HARLS. So yung mga advice ko sa mga gustong maging entrepreneur, that want to try social entrepreneurship, hanapin niyo po yung purpose sa sarili niyo, look for the community, just be true yourself. It's not that easy, pero you will be guided naman. Napakagandang mensahe, sir, no? Paano naman po makakontak ang Handcrafted by HARLS, no? So we are available in social media. So we have Facebook page, Handcrafted by HARLS, and then we have Instagram, Handcrafted by HARLS. We are in TikTok, Handcrafted by HARLS. We are in YouTube, Handcrafted by HARLS. So yung social media platform natin very strong na nandun tayo. Ako personally ang nagre-response doon sa ating inquiries. Ayan, talagang nakakatuwang malaman yung malaking gampanin ng negosyo ni Sir Hal, no, sa komunidad. Masaya po kaming marinig lahat ng inyong kwento. Sana ay na-inspire at maisa puso ito nung ating mga manonood. Kaya naman po maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong kwento, Sir Harley. Patuloy po nating suportahan ang ating mga kapwang Pilipino at ang gawang Pilipino. Mabuhay po kayo, Sir Harley. Maraming salamat din. Ayan, maraming salamat din po. Natunghayan na nga natin ang kwento ng Handcrafted by HARLS. Patunay ito na kapag pinagsama natin ang talento, ang malasakit at ang layunin, nakakalikha tayo ng negosyong may tunay na epekto sa komunidad. Nakakahanga rin ang kwento ng katatagan ni Sir Harley, no? Kahit may mga pagkakataong sinubok ang kanyang kakayahan, ay pinili niyang ituloy at mahalin ang kanyang negosyo. At ngayon, patuloy itong tumutulong sa komunidad, sa kalikasan, at sa kapwa. At dito na nga nagtatapos, no, ang ating episode ngayong Lunes. Pwede nyo ulit mapanood ang ating palabas sa ating Facebook page, fb.com/Dito sa Laguna TV, at YouTube channel at Dito sa Laguna TV. Syempre, sundan nyo rin ang mga ganap ng ating programa sa Facebook, Instagram at X at Dito sa Laguna TV. Muli, ako si Roy at magkita-kita tayo sa susunod na season ng Dito sa Laguna.